Nako, tila nauubos na po ang pasensya at tiwala ng mga malalaking negosyante dito po sa ating bansa kay Pangulong Marcos Jr. at maging sa ICI o itong Independent Commission for Infrastructure na nag-iimbestiga dito sa mga maanomalyang proyekto sa infrastruktura sa pangunguna ng flood control projects sa ilalim po ng Marcos Jr. administration. At alam niyo ho, talagang bukod po sa mga negosyante, lahat po, halos lahat ng ating mga nakakausap na mga mamayan mula sa pangkaraniwan at sa mga, kumbaga sana, mga negosyante at may mga trabaho, negosyo, ay talagang sila po ay nagdududa na rin po dito po sa ginagawang investigasyon ng ICI dahil sa napakabagal ho At isang halimbawa rito, yung presidente po ng Employers Confederation of the Philippines, so ECOP, na si Ginoong Sergio Luis Ortiz, ang sabi niya, ang buong akala ho ng mga negosyante nung itinatag itong ICI ay matagal na ho ang 2 linggo at agad na magkakaroon na ng resulta dito po sa trabaho ng ICC kasi ang dami ho ng mga tao na maliwanag ho na sila po ay talagang sangkot dito po sa flood control, pero hanggang sa ngayon, alam niyo, 3 buwan na mahigit ay wala pa rin nangyayari dito po sa investigasyon ng ICI. Kaya nga sabi ho ay talagang napag-iiwanan ng po ang Pilipinas Pero dito ho may binabanggit itong si Ginoong Sergio Luis Ortiz na talagang, alam mo, ubos na ang pasensya ng tao. Alam niyo ho yung mga malalaking grupo po ng mga negosyante. Makati Business Club, PCCI, itong ECOP, yung Management Association of the Philippines, lahat po ay talagang nababagalan po dito po sa pag-aksyon ni Pangulong Marcos Jr. At parang lumilitaw ho di dribble at ang ginagawang sandata sa pag-dribble at para maantala ay itong ICI. Siguro sa pag-aakala po ng Pangulo at ng kanyang mga kaalyado at tagapayo na naku, baka lilipas din yan. Yung init na yan ng tao dito sa flood control ay kapag tumagal ng tumagal, lilipas din yan dahil sa mga nakaraan, di ba, na mga issue dito po sa ating bansa na kapag ito issue, mainit na mainit, tapos biglang may dumating na bago, ay wala na, hindi naman pag-uusapan. Katulad ho nangyari dito po sa flood control, di po ba talagang mainit na pinag-uusapan, tapos nagkaroon ng lindol. Sa may, sa Cebu, sa Davao Oriental, di ba? Lakas ng lindol, dami ho, may mga namatay ho, mga kababayan. Pero, hindi po natinag yung damdamin ng taong bayan dito po sa issue ng flood control project. At sa katunayan, sa ngayon ay talagang marami po ang, di ba, may mga nagmamarcha na, may mga estudyante na nag-walk out po sa kanilang klase para lang magmarcha at iparamdam sa gobyerno yung kabagalan at parang tila kawalan po ng aksyon dito po sa problema sa flood control project at yung malawakang korupsyon sa ating gobyerno. Pakinggan ho natin ito hong interview kay ECOP President Sergio Luis Ortiz at kanyang ibinahagi yung parang tila pagdududa at pagkaubos po ng kumpiyansa ng mga negosyante at ng mga tao dito po kay Pangulong Marcos Jr. at gayon din po sa ICI. Eto, panoorin po natin. Medyo naiipin yung mga tao, wala sila nakikita liwanag sa ginagawa ng ICI. Ano nga namin nun marami nagsasabi sa business, nung tayo yung ICI, baka mga 2 linggo lang, meron na mga mapapile na case Dahil simple lang naman, mayroon sila kasama nila yung accountant doon na SGB. Ripasuhin lang yung mga budget tsaka yung mga ginawa ro sa budget. Hindi naman kailangan ng investigasyon pwede lang pile ng case tapos meron pa yung isang prime suspect nasa abroad ngayon. Bakit nagtataka kami lahat? Kansilahan lang ng passport, tagal-tagal kadali yung mga in the past, kadali nagkakasila ng passport, kadali kumuha ng tao mula sa labas. Ba't hanggang ngayon ang dami pang rason kung bakit di nakakasila yung passport. So naiinip yung mga tao, palagay nila, hindi na dapat tumagal to dahil marami na talagang nawawala na kumpiyansa. Inaasahan na namin
na aksyonan ni Presidente para noon mabalik ang kumpiyansa ng tao at mabawasan na ito mga gulo natin. Pati ito mga marcha-marcha natin sa street, sa kalye, hindi naman namin, ano yan eh, gusto namin mabigyan ng konting yung mga tao na tiwala at mabalik yung tiwala nila sa gobyerno at maiwasan na yan. At alam mo, huli-huli na tayo sa mga kapitbahay natin. Sa investment, kulelat na tayo. Sa export, sa tourism, wala tayo, iwan na tayo. Medyo naiinip ang tao at gusto nila na sana aksyonan talaga ng decisively para hindi nagdududa ang mga tao na medyo ididribble. Kagaya halimbawa, nagbubukas ng mga bago wala kami problema rin sa imbestigahan yung mga nakaraan. Ibang administrasyon, wala kami problema ron. Pero meron on the table na maliwanag na pwede na. Pagka lumihis tayo ron, mawawala tayo ng focus Sumampol muna tayo rito. Pakita na. Tsaka natin balikan yung gusto nating balikan para yung mga kumpiyansa ng tao na walang politika rito masunod. Yan po, no? Ang pahayag ni Ginoong Sergio Luis Ortiz, ang presidente ng Employers Confederation of the Philippines. Samahan po yan ng mga employers, yung kanilang grupo. So, ngayon, talagang 2 linggo, pero ang tagal na ho, di po ba? So, kayo ho, mga kababayan, nainip na rin ho ba kayo at ubos na ba ang kumpiyansa nyo o tiwala sa gobyerno o kay Pangulong Marcos at maging sa ICI? Alam nyo yung sa ICI ay katulad dito yung si Yusek, yung dating Yusek, Robert Bernardo, sa ikatlong pagkakataon ay sinasabi hindi na makaka-attend. So, kung talagang desidido po ang ICI na bilisan ang investigasyon, dapat ho ay pwede ho nilang puntahan sa ospital di po ba? Alam niyo ho, sa isang pangkaraniwang kumpanya, di ba? Absent yung empleyado. Talagang inuobligan na magbigay ka ng medical certificate O alam mo, ito, malaki ang issue rito, pondo ng bayan. Sige, may sakit. Puntahan nyo sa ospital. Ano ba na yung, para tingnan ng personal. Yun ho. Tapos, sabi ho ni Ginoong Ortiz, ay talagang noon, kulelat na ho ang Pilipinas. Lalo pang nangulelat ngayon sa investment. Yung ekonomiya natin talagang lagap ako. Tapos yung tourism. Sino ba naman pupunta rito ng mga turista? Magulo. May konting keyboard, may rally ho, di ba? Siyempre, matatakot ho yung mga turista. Kaya yung ating turismo dito po sa ating bansa ay talagang sadsad din at napakakaunti na lang ho ang bumipisita dito po sa Pilipinas. Alam nyo, yung turismo, napakalaki ho ng kontribusyon niyan sa ekonomiya ng isang bansa, di po ba? Tapos, may binabanggit din ho itong si Ginoong Ortiz Luis. Kasi dapat yung focus ho ngayon, sino ba itong mga tukoy na sinasabing mga pangunahing suspect? Itong si dating Congressman Zaldico. Bakit hindi raw ho maiipauwi? Cancelahin agad yung passport. Kasi kung ang ginawa ho ng ICI, kasi sabi ng DFA, hindi na po makakansela kung walang utos ng korte. Dapat ang ginawa ho ng ICI, sabi nga ho ng mga negosyante, 2 linggo, pagkatapos tingnan, silipin lang daw ho yung mga dokumento sa budget ay matutukoy na kagad kung sino yung mga sabihin natin. Siyempre, yung talagang may pangunahing ginawang papel, di po ba, dito sa nakawan sa gobyerno. So, kinasuhan na agad dapat. Tapos pagkakaso, di makasila ng passport, pauwi na rito. Di po ba? Tapos bukod ho dyan, may binabanggit din po itong si Ginoong Ortiz Luis, na parang yung focus ho ngayon, nababago-bago Nakita nyo naman kung magsalita itong si Ombudsman Crispin Remulla o Jesus Crispin Boying Remulla na kung ano-ano may pinapasok na mga issue ng confidential funds, tapos may binabanggit din yung ilang mga senador na hindi dapat yung nakalipas na mga administrasyon imbestigahan din. Yung kay Duterte, lahat to, ang sinasabi nga ho nitong si Ginoong Sergio Luis Ortiz, saka na natin balikan yan. Unahin muna natin, ito yung mga natuklasan ngayon di ba? 2023, 2024, 2025, yung mga budget,
Yan yung mga anomalya, yan muna ang unang busisiin at pagtuunan ng pansin ng ating mga nag-iimbestiga, partikular po ng ICI, di po ba? Kasi kung halimbawa, pati sa DPWH, di ba, yung iimbestigan, pati yung mga nakaraan, talagang tatagal ho, baka tapos na ho ang 2028 hindi pa nagkakaroon po ng resulta dito po sa investigasyon. Dapat, kung anong natuklasan ngayon, sige, yung budget sa 2023, maanomalya, 2024, maanomalya, at 2025, pinaka-maanomalya. Yan muna investigahan. Sino-sino ba mga sangkot dito? Iisa-isahin. Nasa abroad, sige, pauwiin kasi lang kagad yung passport. Tapos ang kwento. Pagkatapos yan, na-imbestigahan, nakasuhan, nakulong na. Okay, tapos na. Balik naman tayo. Sige, mula 2022 hanggang patras. Lahat. Pati yung mula kay Noynoy Aquino. Tapos, Duterte. Lahat na. Tingnan ho natin. Kasi ang binabanggit nga ho, di ba, ng mga asawang Diskaya, nung panahon ni Noynoy Aquino ay 10% ang SOP. Ibig sabihin, mga komisyon at kitaan ho, no? 10%. Tapos, nang pumasok ho ang Duterte administration, ay 12%. Kay Duterte, 12 to 15%. Pero itong pinakamalupit ngayon, 25% hanggang 30%. Biruin mo, tapos hanggang may ghost project pa. Mas matindi ho ngayon. So, dito ho muna magsimula. Sabi nga ho ng mga negosyante. At alam nyo ho, dribble, kaya hindi ko alam kung saan patutungo talaga. Pero sa ngayon, masabi ho natin na maging ang mga negosyante, malalaking grupo po ay duda po, diskumpiyado na dito po sa direksyon ng investigasyon ng ICI. At hindi natin alam kung saan po hahantong ito, pero talagang sa ngayon, ang panawagan po ng lahat ng mamayan, negosyante man yan, estudyante, lahat po ng sektor ay magkaroon po ng dagli ang resulta dito po sa investigasyon. Ngayon, marami ho mga iniimbitahan ng ICI, sasabihin may sakit, kung ano-ano mga, magpapagamot, magpa-check up, kung ano-ano mga alibay, di po ba? Dapat obligado na dumalo. Ito, itinakda yung ganitong pagsipot sa hearing, dapat nandun ho, di po ba? Okay, kayo ho, sa ating mga taga-subaybay dito po sa ating channel, ano po masasabi nyo rito? Kayo ho ba ay duda na dito po sa direksyon ng ICI at parang sabi nga ng mga negosyante, parang dinidribble na ho? Ito, akala ko siguro nila sa mga dating issue, lilipas din yan. Yung mainit na usapin sa flood control, lalamig din yan. Ako sa aking pananaw, hindi po lalamig yan. At sa ngayon, habang marami po mga natutuklasan na mga kung ano-ano mga katiwalian sa ating gobyerno, lalong iinit po ang taong bayan. Kaya sana ho, maging mabilis po. Ang dali-dali na ho, kung sino yung mga tukoy, yun na muna. Di po ba? Parang kumbaga sa may hinahanap ka. May nadaanan ka na, eto na may huhulihin ka. Kung yun na maunahin mo kaysa yung kung saan ka pa pupunta. Hindi, mamaya na lang ito muna. Hindi, puntahan ko muna. Hindi pa pwedeng ganun Dapat talagang mabilisan at yun po, uhaw po sa resulta ng investigasyon ng taong bayan. Okay, ulitin ko lang ho. Yun ang pinag-usapan natin at mga negosyante mukhang diskumpiyado na po dito po sa direksyon ng ICI at ng pagpapaimbestiga ni Pangulong Marcos Jr. Okay, sa mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated dito po sa ating mga issue na tinatalakay. At huwag din po kalimutan na i-like at i-share ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.